Siya si Mark John Harry Rigondola, also known as Don D. 25 years old at isang fourth-year criminology student sa Aurelio University. Na-feature siya dati sa GMA7 dahil sa kanyang angking kasipagan. Nagtitinda siya ng mga merienda at kung ano-anong pagkain. Bukod pa dito ay namamasura siya para matulungan yung kanyang pamilya at matustusan ang kanyang pag-aaral. Mabubusit ka pag meron kang mga kapatid na ganito. Gising mayaman. Kala mo mga ano, pag ako nabusit, papapagot ko lahat ng kuryente na yan. Tanyel! Gising mayaman kayo ah. Papagutan ko kayo ng kuryente dyan eh. Bubutasin ko yung bahay mo na yan. Niyata ka kanina kapag ginigising. Mga wala na kayong kusa sa buhay. Mga balasubas. Yan. Ano? Punta nga ako doon. Nababanas mo ako ha. Sagot ka pa? Tanggalin mo yung kuryente dyan ha. Tagutin mo yung kuryente dyan ha. Dahil lang naman katamaran nyo. Ganito yung buhay ng working student, ha? Nagtitinda pa po ako, tsaka, ayan, namamasura. Namumulot pa ako sa mga daan-daan, lalo pagka marami, pinupulot ko talaga yan. Nakatapos ko lang magtinda sa school. Mamayang, 7 to 9 p.m. klase ko. 7 to 9 p.m. sa klase ko, namamasura pa ako. Yan, yung palad ko, puro kalyo na yung palad ko na yun, manipis na yung katitinda. Oh. Ako nagbabayad ng kuryente. Pag may naka-hospital, sa akin lahat. Ayan, tapos na ako magtinda. Sabi ni nanay, kung ayaw ko ng responsibilidad, magsabi daw ako. Ay nay, buong buhay ko na, alam mo napagod na talaga ako. Kasusuporto sa pamilya ko. Maga kami namatayan ng tatay. Nay, ito yung nay, pangit at natulungan ko yung pamilya ko na makaahon kami na mabago yung buhay, estado ng buhay namin. Ang kaso, ako na nagbabayad ng kuryente namin, no? Ang nangyayari, hanggang tanghali, pag inutusan mo, dadabugan ka pa nila. Yun yung pangit. Dadabugan ka pa nila. Ginagawa, iba kasi yung mga kabataan ngayon, alam mo, ginagawa ng apartment yung bahay. Aalis, pupunta sa barkada. Yung mga ginagawa na nila yung mga gusto nila sa buhay, pero hindi naman nila kaya tustusan yung yung mga gastusin nila. Kaya na lang ako na disappoint ako sa part na magkakapatid kami, madami kami, na dapat tinutulungan nila ako. Wala, nagagalit pa sila sa akin. Samantalang buong buhay ko, tumutulong ako sa kanila. Ang hirap ng situation itong si Don Dian, no? Dahil parang pasan niya ang daigdig. At hindi natin ito matatanggi na this is one of the most toxic traits of a Filipino family, yung financial dependency. Yun bang pag ikaw ang mas successful at mas maganda ang kita sa inyong pamilya, ay parang andoon yung obligasyon na kailangan mong tumulong sa kanila. Well, I have no problem with this nung nabubuhay pa ang mga magulang ko kasi lahat ng bills nila ay sagot ko. I make sure then na every week ay may grocery sila at allowance. And I am very happy and fulfilled doing that. But I think this will be a burden kapag pati yung mga adult mong kapatid ay nakasandal din sa'yo. At para sa akin we really have to break free with this cycle. Kasi ako, ang stand ko, I am more than willing to help my family members who are really struggling. Pero kung hindi sila handa na tulungan din yung sarili nila at aasa na lang sa'yo parate, then parang agtapon ka lang ng pera sa wala. Diba? I only help those who help themselves. Kasi giving money to irresponsible people only, encourages them to continue to be irresponsible. Anyway, hi Dondi! If you are watching this, I want you to know that you are an amazing person and you are perfectly justified in feeling that burden. Kasi hindi mo man kailangan, alam mo yun, ibigay lahat ng efforts mo kahit kanino to the point where you're hurting yourself too. And this goes
for everyone, kahit pa magulang mo yan, kapatid, or kahit pa mga anak. Kasi kung daing lang silang daing sa'yo tapos wala silang ginagawa, yung tipong ang lalaki ng katawan nila pero ayaw nila magtrabaho ng maayos para mapaginhawa yung pamumuhay nila, para sa akin, mas mainam na wag na lang silang tulungan because I don't think you owe anything to someone who is taking advantage of you. Dahil in every relationship, there should be a fair amount of give and take. Hindi yung ikaw lang parati ang bigay ng bigay. Sila, kubra lang ng kubra. Hindi dapat ganun, di ba? O kaya naman mga kasyopaw, i-follow naman natin si Dondi sa kanyang FB page. Suportahan natin siya para makatulong naman tayo kahit paano sa kanyang pagsusumikap na makatapos makapag-aral. Konting kembot na lang at graduate na siya. Congratulations in advance, Dondi, and we are really proud of you.